Mawalang galang na dyan kay Senador Soto. Kabalbalan yan. Pinagsasabi mo, ha? Bakit kanyo? Eh, di ba, sinabi na ni Martin na ready siyang humarap. Humarap na nga siya sa ICI, di ba? O, so ano ba difference no, between the ICI at Kongreso? Ganun din yun. Kung humarap Mm. siya doon, eh kaya niya humarap. So ano pang paligoy-ligoy, ano pang mga dahilan, kung ano pang sinasabi. O, hindi imbitahan niya na. Ano mga interparliamentary courtesy pinagsasabi niyo? Yan eh, interparliamentary cover-up. Yun ang sabihin mo. Yeah. Na nanindigan si Presidente Marcos Jr., wala kayong jurisdiction sa amin. Kaya nga napupuri natin eh. Pero pakitang tao lang pala. Nung nakita nila na itong mga Duterte lumalakas at ang panawagan ng bayan ay makabalik sila, nako, naloko na. Kaya kailangan mawala, mabura ang mga Duterte dito sa Pilipinas. In-impeach si Inday Sara, mabuti, nandiyan ang Korte Suprema, pinawalang visa ang impeachment, hindi natuloy. O pagkatapos, itong kay Duterte, Presidente Duterte, tinuloy nila na resto, kinulong, nilabag ang lahat ng karapatan, pati ng mga abogado nila. At kinidnap. O, ibig sabihin, sino may gagawa? O di ang gobyerno natin, kaya hindi po ba sabi natin sa Korte Suprema, yung petisyon na pinayin namin ng aking anak na abogado si Paulo. Ito ba ang aming dasal doon? Your Honors, the acts of this government in arresting, detaining, and kidnapping the former president. No, nagbababa ang presyo. Hindi nararamdaman yan. Tao sa baba. Punta ka sa palengke. Mm. Pupuntahin mo yung mga report ng ngayon sa Binay. Malalaman mo na hindi totoo yan. Alam mo yung mga statistics na yan, puro pananakit butas lang yan sa tunay na pangyayari. At even assuming na totoo yan, hindi nararamdaman ng tao yan. Alam ng tao at ang bilhin ay tumataas, tumataas, naghihirap pa rin sila habang itong mga walang yan sa gobyerno ay nagtatamasa ng mga ninakaw nila sa bayan. Yan ang katugtugan. Hindi mo mabubure yan. Hindi mo matatakasan yan. Yan ang totoong nangyayari. Eh sa naririnig niya, sa nakikita niya sa social media, sa mga balita, eh, talagang matatakot nga yan. Pero alam niyo, yung mga yan, nung ginagawa nila ang kanilang pagnanakaw, eh, sa tingin niyo ba, hindi nila naisip na mahuhuli sila? Sa tingin ko, alam din nila ang darating panahon. Kaya yung mga yan, pinaghandaan na rin nila yan. Kaya yung mga nakaw na mga pera nila, marami, baka sabihin mo, baka 80% na itakas na nila, na itago na nila. Kaya yung takot nila, takot dahil baka sila saktan. Pero yung takot na sila mapanagot, wala yan, maniwala kayo. Yung mga yan, matagal na nilang pinagplanuhan yan. Kaya nandun yan sa abroad eh. Ito namang mga nasa pamahalaan natin. Mga kasapakat din kasi. Like, otherwise, gaya ng sinabi ko, kadali-dali yung pabalikin yan. Kung si Tevez nga si Tevez na nabigo tayo sa exhibition, napabalik nila. Kaya pabalikin eh. Ano mga passport? Ano bang mga kung ano-ano pa dyan? Hindi totoo lahat yan. Pinagtatakpan nila. Natakot sila na pag bumalik yan dito, sa takot niyan, magsiwalat na siya ng mga dapat niya isawala. Maraming madadamay yung mas mataas sa kanya. O yan ang actually kinakatakot ng mga yun. Mm. Yeah. Mawalang galang na dyan kay Senador Soto. Kabalbalan yan. Pinagsasabi mo, ha? Bakit kanyo? Eh, di ba, sinabi na ni Martin na ready siyang humarap. Humarap na nga siya sa ICI, di ba? O, so ano ba difference no, between the ICI at Kongreso? Ganun din yun. Kung humarap siya doon,
kaya niya kumarap. So ano pang paligoy-ligoy, ano pang mga dahilan kung ano pang sinasabi. Pwede imbitahan niya na. Alam mga interparliamentary courtesy pinagsasabi niyo. Yan interparliamentary cover-up. Yun ang sabihin mo. Ayan. Kaya as usual, alam po ninyo, ginagawa ng administrasyon ngayon. Iba ang inilalabas nila upang pagtakpan yung mga isyong nagbabaga sa ating bansa ngayon. Kagaya niya ng investigasyon niya. Alam po ninyo, kung merong anomaly yan, sabi ko nga, nasa inyo lahat ng kapangyarihan. Sana noon nyo pa pinail ang kasong yan. Dahil kung meron, may ebidensya. Yan pong sa Dolomite na yan. Meron mga paper trail yan. Pera. Yung bang perang yun, ginastos sa tama o mali. Yung bang ginawa nilang pag-aayos dyan sa lugar na yan, nakatulong ba o hindi? Makikita mo naman yan. O ngayon, na sinasabi na gumaganda na ang kalikasan dyan sa lugar na yan. Wala yung amoy, pagkatapos parang maganda na uli. Bumabalik sa dati. Ibig sabihin, hindi okay pala. Consequence. Bakit ngayon lalabas mo na mag-iimbestiga, ganito, ganyan, para mapag-usapan na naman. Pareho yan kung ewan ko kasama sa ating pag-uusap ngayon. Yung headline ngayon sa Daily Tribune na sinungalingan na naman ni Trililing. Nakikita na naman. Dahil sinabi niya na si Bongo ay merong property o nagpapatayo ng bahay dyan sa Ayala, Alabang. Lumalabas, wala. O kaya sabi niya, Bongo not on Ayala, Alabang map. We don't have any record, sabi ng ang ahensya, or even knowledge that Senator Go had applied for a permit for the construction or acquisition of property here. Galing na yun sa Alabang Management. Ibig sabihin, itong mga ito, dahil yan yan ang pitbull ng administrasyon ngayon, among others, na ginagamit nila. Para, kunyari, akusahan nila yung mga taong malapit kay Presidente Duterte at kay Inday Sara para mapag-usapan na naman, matatakpan na naman yung mga kawalangyaan nila. Yung ang ginagawa nila, puro kasinungalingan Ay, nako. Sabi nga ng aking apo si Franco, ay, nako. Unang-una, paano sila magkakaroon ng marangyang pagdiriwang? Naghihirap nga Naghihirap ang taong bayan. Pero dahil nga, katutulog mo na sa atin, magdiwang tuwing Pasko. Kahit na naghihirap, magdidiwang pa rin tayo. Yung sasabihin mo na, huwag marangya. Anong irarangya mo? Wala nga pangrangya. Ano ba kayo? Ayun. Ayan nga, Attorney Sala. Pero yun na, parang ina-emphasize niya doon sa mga sa mga kawani ng gobyerno na dapat simple lang daw yung pagdiriwang ng o kung may Christmas party man silang gaganapin. Ganun. Well, sa ibang yes po. Kailangan na yung paghahanda mo yung mamahaling tayo mga Pilipino, magaling tayo diyan. Magkaroon lang ng ordinaryong pagkain sa Pasko, di ba? Tayo, magaling tayo dyan masaya na tayo sa kasama natin ng pamilya. Kaya nga nakakatawa itong mga anunsyo nila. Kayong yun ng marangya. Simple lang. Dati na tayo simple. Kasi nga, sa halip na magdiriwang kami ng malarangya, yung dapat na serbisyo publiko at pera nakalaan para sa lahat ng mga proyekto. Ninakaw nyo na Kayo ang mararangya. O pupusta ko sa iyo, yung mga yan, mararangya lahat ang pagdiriwang niya. Basta, tandaan nyo, nung panahon ni Presidente Duterte, walang gulong ganyan. Walang gulo kasi nga, naging practical siya. Para sa kanya, since hindi niya mapatupad yung ating pagpapanalo sa arbitration court, at hindi totoo na yun po ay isinantabi niya ng tuluyan. Sapagkat, hindi ba, nagpunta kami doon
Ako'y kasama doon, 2 beses kaming nakipag-usap diyan kay President Xi. Kami nandun sa tabi niya. Talaga yung nilabas niya yan eh. Nag-react nga ng gusto yung President Xi. Nung makita niya yan, kasi pag pinagpilitan mo yan, eh talagang pagkakaroon ng mainit, baka madugo pang labanan. Kaya sabi niya, "Miss, hindi ko kayo makakuha sa santong paspasan. Dasalo na lang." So, tinignan niya yung mga areas, the other fields of human endeavor that he can get into or that this country can get into. At titingnan natin kung makakatulong sa ating bansa. Anong ginawa niya? So, pumasok siya sa trade relations. Pinalakas na yon. Nagkaroon tayo ng mga kasunduan. Pagdating sa pagbabahagi ng mga intelligence sa pirata, sa mga terorista, sa mga sindikato sa droga, nagkaroon din ng sharing of intelligence. Lahat ng uri ng aspeto ng lipunan na po pwede tayong hindi pagkasundo. Nakapag-utang pa nga tayo, tandaan nyo, kalimutan ko nga pala sabihin. Dahil sa pagkikipagkaibigan ni Presidente Duterte sa China, kaya nung nagkaroon ng pandemic, ang unang bansa na nagpadala ng mga, anong tawag doon, yung sa bakuna, hindi ba ang China? Hinaantay natin yung sa Amerika, sa kung saan pa, pero walang dumating. Eto, kung hindi dumating yung mas siguro milyon pa ang nasa lanta sa atin. Kaya yung China, hindi tayo pinagbayad, nagbigay sila. Doon mo makikita yung konsekwensya ng pagkikipagkaibigan. Kaya ang ginagawa naman ng administrasyon, sa umpisa, sabi nila, itutuloy natin ang pakarang pandaigdigan, foreign policy ng Presidente Duterte. Wala. Ano nangyari? Presidente Duterte, yung pong EDCA, sinuspindi niya yon. Ayaw niyang ipatupad kasi sa EDCA magbibigay ka ng mga base militar eh. Ayaw niya kasi alam niya, kapag pinatupad mo yon, magbibigay ka ng dati ng meron, magbibigay ka pa, talaga magagalit. Kasi nga, you are giving the enemy of China the wherewithal, weapons of warfare, nuclear. Bibigyan mo sila ng pagkakataon, mag-ipon sila dito sa ating bansa ng mga bombang nuklear sa pamamagitan ng mga missiles. Pag nagkaroon sila ng away na labanan na tunay, dito manggagaling lahat. Papunta sa China, lapit-lapit na China eh. Ikaw ba kung ikaw yung China hindi ka magagalit? Siyempre, galit sila. Kaya pinagbubuli tayo daw, wala naman tayo magawa. Alam po ninyo, papayuhan natin itong mga nasa administrasyon. Pati yung bago si Secretary Teodoro. Basahin nyo yung research na ginawa ni sino naman yung kolumnista sa Manila Times? Si Rigoberto Tiglao po. Yun, si Bubi Tiglao. Ang ganda-ganda ng kanya. Ni-research na yun. Pinasinungalingan niya lahat ang mga kasinungalingan na ikinakalat. No, isa ko pa naman, Brad. Pareho, ang Brad kong si Tony Carps na ganito, ganyan. Pero scientific talaga. Kaya dinayo niya, pasinungalingan mo itong sinasabi ko. Hanggang ngayon naman, matagal niya nang hinamon. Wala namang magawa itong si dating Justice Tony Carps. Kasi pag nalaman yun, mababago ang iyong foreign policy. Yan. Tama po kay John Attorney. Basahin yung maigi at napaka-educational. Kaya yung pong dyan sa foreign policy, kahit anong gawin dyan lang, walang mangyayari sa atin. Hanggat binibigyan mo ng mga armas o lugar kung saan pwede sila mag-imbak ng armas nuklear,
na maaaring panggagalingan doon sa kalaban nila, gaya ng China. Maniwala kayo, hindi titigil ang China na hindi magalit sa atin. Kaya kailangan baguhin mo. Ang problema, masyado tayong kumakapit sa Amerikano. Eh hindi naman, wala naman magawa ang Amerikano, di ba? Hindi ba meron tayong treaty na pag tayo binalatan dito, they would consider it as an assault. Ay, ano ba tawag mo sa ginagawang assault ng China? Takot-takot na nga assault ginawa sa atin. Meron ba sila nagawa? Wala. Kaya mga sa agreement sa iba pang bansa, wala rin. Puro lang sila, papunta dito, military exercise, wala nangyayari. Kaya para yung mga nambubuli, mapalagot. Pero alam mo, sa totoo lang, ang ano dyan, ang magandang attitude dyan, gayahin niyo ako. Binubuli ako sa aking account, TikTok. More on TikTok, hindi sa Facebook. Yes. Pero, hindi ko pinapansin eh. Yan na yan, sa akin yung mga yan eh. Sila nai-stress sa akin. By ignoring them, sila nabubwisit. Eh talagang pag pinansin mo yan, talagang pambubwisit ka, gusto mong barilin sa iyo, matapos na. Hindi mo ganyan. Pero, okay yan. Okay din sa akin yan. Yung ginagawang batas na yan. Alam po ninyo itong si Eman. Ako hindi ko siya kilala. Nakakilala ko lang siya nung pumatok yung pagkamatay niya. At ang gulat nga ako, anak pala siya ni Kim. Yes. Kaibigan din natin si Kim. Kung nga malaman kung meron na ba tayong balita kung dumating na para magkaroon ng wake yung kanyang anak? Dumating na ba? At saan ba ginagawa yung wake? Kung palingin nyo, meron naman tayong siguro meron tayong telepono dyan kay Kim. Para malaman natin, nung huli kong sabi niya, i-announce niya. Pero wala pa sa dyan. I-check mo para yung mga kaibigan ni Kim, nalaman nila nandiyan na pala yung mga labi ng kanyang anak. Yes. Yan po. Sige Pag siya makalimutan, yung pong, di ba, yung aking kapatid ay pumanaw, si Dolores Lolit Remonte Panelo. Panelo Remonte. Na-announce ko noon na Miyerkules ang kahapon, ang wake. Dahil walang bakanteng chapel, ngayon pa lang ho, magkakaroon ng formal na viewing. Mamaya na una ng hapon, dyan sa St. Peter Chapel sa Sucat, Parañaque. Kapagkat kasi yung iba, nagpunta na noon dahil nung inilabas ko yun, nabasa nila. Pero yung subsequent na anunsyo ko na saka na lang, hindi nila nabasa. Kaya ngayon ho, mga kaibigan ng kapatid ko si Lolit Panelo Remonte, sa mga kaibigan natin na karaman. Ngayon ho, ang formal viewing beginning 1 p.m. hanggang Sabado at Linggo ang pagburol sa kanila. Ang karapatan natin dapat igalang. Hindi ko naririnig or hindi ko marinig ang ICC. Ang naririnig ko ay ang Democrats na sinisigaw ng bayan. Ang sigaw nila, EJK is not party. It's a personal crime of a person and not due to the government. Wala namang kasalanan si Duterte sa EJK. Lumaban ng adik Anong gagawin niya? Magpakamatay sa kamay ng adik? Sa Amerika nga, nagbarilan sa store. Ang Amerika maraming Interpol at walang gun ban. Tapos mahal nila ang pangulo nila. Anong kaibahan ng EJK sa Pilipinas doon sa EJK sa Amerika? Ang Pinoy lang talaga ang traidor. Mas mabuti pang maging Amerikano. Habang mensahe ni Emil, Attorney Sal. Well, Frank, Kailohog, kinig ka. Ang bottom line talaga dyan. Ang ICC ay hinayaan ng gobyerno ito na makialam sa atin. Hindi lamang iniinsulto ang ating kakayahan sa sistemang panligal. Hinayaan pa nito at ikipagsabwatan pa para ipagkanulo ang isang mamamayan dati pang presidente at talikuran ang kanyang sinumpahan na ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Madalit sabi, sinuko mo yung kasarinlan o yung sovereignty. Gaya ng sinabi natin sa artikulo ko noong Lunes sa Manila Times. Sovereignty is the supreme authority
of a state to govern itself, to create laws without external control. Ito talagang kinontrol tayo. Mabuti sana kung pinasok tayo ng armado pananakop, armed invasion or occupation. Yun lang ang exception na mawawala yung sovereignty mo dahil sasakupin ka. Papalitan yung sovereignty mo ng kanila. Hindi naman ho eh. Talagang ibinigay, sinuko natin eh. Sa batas pang-internasyonal, sa batas ng Rome Statute na lumikha ng ICC, sa batas natin, talagang wala silang jurisdiction. At hindi ba ilang buwan ba na nanindigan si Presidente Marcos Jr., wala kayong jurisdiction sa amin. Kaya nga napupuri natin eh. Pero pakitang tao lang pala. Nung nakita nila na itong mga Duterte lumalakas at ang panawagan ng bayan ay makabalik sila, nako, naloko na. Kaya kailangan mawala, mabura ang mga Duterte dito sa Pilipinas. In-impeach si Inday Sara, mabuti, nandiyan ang Korte Suprema. Pinawalang visa ang impeachment. Hindi natuloy. O pagkatapos, itong kay Duterte, Presidente Duterte, tinuloy nila na-resto, kinulong, nilabag ang lahat ng karapatan, pati ng mga abogado nila. At kinidnap. Ibig sabihin, sino may gagawa? Di ang gobyerno natin, kaya hindi po ba sabi natin sa Korte Suprema, yung petisyon na pinail namin ng aking anak na abogado si Paulo. Ito ba ang aming dasal doon? Your Honors, the acts of this government in arresting, detaining, and kidnapping the former president are all illegal and unconstitutional. And it's not the question of whether or not ICC or whether or not the Supreme Court has jurisdiction over ICC. Kasi yun ang sinasabi ng mga abogado, wala na yung petition na yan, walang jurisdiction ng Korte Suprema sa ICC. Pero hindi naman yung pinag-uusapan yung jurisdiction ng Korte Suprema sa ICC. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ba ang hukuman sa gobyernong ito na gumawa ng mali, ng illegal? Definitely meron. Because under the Constitution, ang Korte Suprema ay pwedeng pakialaman ang sino mang ahensya ng gobyerno, sangay ng gobyerno na gumawa ng kamalian at illegal. O kaya yun ang pinapakiusap namin sa Korte Suprema, deklara niyo pong illegal ito at utusan niyo ang gobyerno ito na pabalikin ng Presidente Duterte. Kung si Tevez nga na pabalik nila, bakit naman hindi si Presidente Duterte makakabalik dito? Napakasimple lang yan. Pero ayaw talaga nila. Ang goal talaga, you have to obliterate the Dutertes in this country. Kaya alam po niyo, gaya ng aking palagi na ng pahayag, mga nakaraang buwan, taon, 2 taon na yata tayo nananawagan eh. Nalumabas na tayo sa kalye. At magprotesto tayo, ihayag natin, napamala natin mga damdamin. Natutuwa naman po ako at meron na sa November 16, 17, 18 ay magkakaroon ng malawakan na mapayapang protestang rally laban sa korupsyon. Ang Iglesia ni Cristo. Sumama ho tayo doon. Gagawin na pinyan sa Luneta. 3 araw po yan ha. 2 bahagi yan. Doon sa Luneta at dito sa People Power Monument sa EDSA. Kaya lahat ho, yung mga grupo ng KOJC, grupo ng Jesus is Lord, ni Brother Eddie Villanueva, anyayahan po ng lahat. Pati na mga religious groups, mga business groups, sumama ho tayo dito. Kailangan ipakita talaga natin na hindi na tayo po pwedeng magtimpi. Kung baga, sa kumukulong tubig, boiling point na tayo. Ayan na. Kaya sama-sama ho tayo. Basta manatili tayong mapayapa, maniwala kayo. Magbibigay ang gobyerno niya. Pag hindi sila bumigay,
eh, sigurado kukunin sa kanila ang kapangyarihan. Ayan. By hook or by crook, Attorney Sal. Ito naman po from Sarah Nakamura. Good morning po, Attorney Panelo and Sir Carlo de la Peña. Kailangan talaga lahat tayo lumabas at dapat na magkaisa. Walang dilaw, pink, pulat, green. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa. Forever na tayong alipin ng mga kawatan na nasa gobyerno. Yan. Bayan, Mm-mm. Si Sarah. May follow-up pa po siya na message, Attorney Sal. Ito naman po kay Senator Lacson. Senator Lacson, nasa na yung 67 na congressmen na dawit sa flood control? Kawatan, bakit di mo siniwalat? Obvious talaga na gusto mo lang maging Blue Ribbon Committee para mapagtakpan mo si Tambi at ko. Yan. pero buti naman at marami akong nababasa sa social media na inilalabas na yung pagbabalat kayo ni Ping. Eh ako sa nanginayaw dito sa tao ito dahil hanga ako dito, naging kaibigan ko to ng matagal. Dahil nakita ko yung kanyang pagpupursige. Ordinaryong PMA cadet ito, pero nagninegosyo siya. Pinipirtin sa akin ang buhay niya. Kaya okay sa akin to. Kaya lang somewhere along the way, nung nagkaroon siya ng kapangyarihan, pero naging senador, medyo na-derail. Na-shock nga ako nung malaman ko na siya pala ang pasimuno ng 33 billion, lumobo na nga. Dati na, 23 billion na magpagawa ng Senate building. Imagine, sa halip na gamitin mo yung bilyong-bilyong pera sa pagpapagawa ng eskwelahan, pagpapagawa ng mga tulay, pagpapagawa ng mga gusali, ng mga kalye, ng lahat ng infrastruktura kailangan ng bayan, gugugulin mo yung para gumanda lang ang opisina mo sa 24 na senador. Billion-billion to. Sa akin, corruption yun. Kasi you're using the money for your own benefit and not for the people of this country. Ayan nga. Well, naging PNP chief pa naman siya noon, Attorney Sal, 'di ba? Nung panahon ata ni dating Pangulong Estrada, if hindi po ako nagkakamali. 'Yun. Ito naman po from another message from Angelo Villanueva, Attorney Sal. Sasama kami sa peaceful rally ng INC. Dapat na talagang kumilos ang taong bayan. Wala namang nangyayari sa ICI at Blue Ribbon Committee. Puro pagtatakip rin lang sa totoong kurap. Tayo na sa Luneta at doon tayo'y magsaya. Ayan. Yan, kinantahan ka na, Angelo, ni Attorney Sal. Kaya sumama, hindi lang dapat ikaw at Angelo ang sumama, dapat maging mga kaibigan, mga kamag-anak na may gusto talagang lumaban para sa mapayapang or sa pagbabago na mapayapang paraan. Ito naman po. Yes, nakikinig sa ating mga obispo, isang grupo ng mga Kristiyano. Ito po ang sagot ko sa inyo. Samahan nyo na rin ang Iglesia ni Cristo. Sumama ho tayo dahil kayo naman, tahimik lang kayo po, kontrang-kontra kayo sa nangyari, pero hindi pa kayo lumalabas. Sumama na ho kayo sa mga kayong mga obispo ng Christian groups. Sama-sama ho tayong lahat sa November 16, 17, 18. Maliban pa yun sa November 30. Kayo naman mga nasa November 30, 2 buwan na kayong nagpiprepara. Halos actually ginawa nilang 2 buwan ng preparasyon para mas malawak. 1 buwan na sila nagpiprepara. Kung ako kayo, na mga nandiyan sa Dilaw, sumama rin kayo sa 16, 17, 18 para mas malaki, para magkaroon ng universal, walang grupo na may kinikilingan, kundi isa lang ang kinikilingan, laban sa katiwalian. Sama-sama ho tayo. Paniwala kayo. Sabi ko nga dun sa aking mga pahayag. Pag yan pong 16, 17, 18 ay naging malawak na malawak. Sabihin mo 5 times ang crowd doon sa ginawa ng Iglesia ni Cristo nung mga naunang buwan. Yan o ay simula ng katapusan. That's the beginning of the end. Pero kung yung nagpiprepara sa November 16 ay sumama, lahat ay magkasama-sama,
Hindi lang simula ng katapusan, game over na tayo. Ayan. Kaya sama-sama po tayo makiisa dito sa gaganaping mga series of rally para po ipakita ang ating suporta laban sa katiwalian. Ito naman po, Attorney Sal, from Annalyn Bonsok, reaction lang po niya. Kung ano-anong issue na lang nilabas nila para ma-divert ang isipan ng mga tao sa tunay na issue. Yeah. Talaga naman yung ginagawa nila, pero wala na, hindi na sila makakatakas yan. Ayan, wala nang lusot. From Mel, YouTube comment po, lagi namang mahina o walang signal ang internet. Sayang lang binabayad buwan-buwan. Wala namang magawa dahil wala din namang choice. Buti pa sa ibang bansa, kahit nasa gubat ka pa, malaki or malakas ang internet kahit data lang. Concern niya po itong internet naman, Attorney. So, yan, nagbabayad ako buwan-buwan, pero pag darating ko doon sa isang lugar, wala akong internet. Ayan, isa ding problema yan. Ba? Yan. Problema din yung internet, Attorney Sal, kasi talagang hindi hindi worth it yung minsan na binabayad natin sa internet buwan-buwan tapos yung serbisyo hindi satisfy yung subscriber and customer. Ito naman po, follow up, isa naman po mensahe from Mel. What about yung mga pinasuot ni Diwata ng uniforme ng pampulis noong nangyari ang KOJC siege at si Powell hindi ba't nagsuot din ng uniforme? Nakuhanan pa nga sa larawan, Attorney. Ito po yung issue ng paggamit ng uniforme ng police, Attorney Sal. Ano bang ginawa noon? Ano bang uniforme ginawa ni Diwata? Yung nangyari daw po sa KOJC siege last year na gumamit sila ng uniforme na pampulis para sumulong doon sa compound po. Yung niya. Dapat uniforme sila para malaman natin kung sino may mga kalukuhan. Ang sinasabi naman ng ginamit yung uniforme para gawing Halloween. Costume. Halloween naman yun. Ano naman yun? Yan. Ito naman po ito po kaugnay po sa issue po nung police na sa taong gumamit ng uniforme ng police, from Melanie Montemayor. Ang opinion ko about doon sa nagsuot ng police uniform na punit is malalim ang ibig sabihin nun. Sa mga mahihirap talagang nakakatakot ang mga kapulisan kasi ang kinukulong lang nila is yung mga mahihirap. Yung mga magnanakaw na dilata lang para makakain. Pero yung mga nakaupo, tikom bibig sila. Yung mga deep meaning ng pagsuot ng lalaki ng uniform ng police, may sense po siya. Yung opinion ni Melanie, Attorney. Gaya na sinabi ko kahapon, yung ginawa nila dun sa nagsuot ng uniforme, sabi nila, labag sa batas. Kaya nga, in fact, nag-prepare na sila ng demanda, di ba? Pero nung humingi ng tawad, nag-apologize, pumunta sa kanila, inurong nila demanda, ano ba klase kayong pamahalaan? Ang inyong tungkulin kung meron lumabag sa batas ay isakdal ninyo. Hindi yung patatawarin nyo. Pag ginawa nyo yun, di maraming magiging may ganyo na lumabag sa batas. Sapagkat anyway, hindi naman itutuloy pag ako nag-apologize. Mali palaging diskarte ninyo. Yung PNP chief, saka yung police commission, mali kayo. Kumaintindihan kung paano kayo napunta dyan. Ayan. Pero ito na po, Attorney Salma, another message from Rosaline. Sana po bilisan ang pag-pass ng death penalty at basta nagkasala sa batas, kulong. No rich, no poor. Justice must be fair and strict implementation is the success of one's government. Alam nyo, hindi ganun kadali. Siyempre, hindi yan ipapasa. Kasi yung magpapasa, sila ang bibigyan mo ng death penalty sa mga ginawa nilang plunder. Kaya nga minumungkahi ko, sa saligang batas, mayroong mga extraordinary kapangyarihan na maaaring gamitin ng isang presidente. Kaya di ba sabi ko, pag deklara ka ng revolutionary government, kaya mo lang gawin. Abolish mo Kongreso, ipakulong mo lahat, ibalik mo si Presidente Duterte, baka sakaling mapatawad ka pa. Dahil kung hindi, kasama ka.
Sa galit, you cannot escape the people's wrath if you do not do what you have to do under the Constitution. Your constitutional duty is to serve and to protect the people that created this government of which you head. If your government is a failure, then you can do something about it. Otherwise, you will not escape the people's anger, the people's wrath. You will be swept in the tide of rebellion. Ayan. Rebellion, hindi yung armed rebellion, kundi yung pag-aalsa ng bayan sa galit. Maniwala. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan. Ha? Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Ayan. Well, at dahil dyan, Attorney Sal, may nagtatanong, sino daw po yan? Yung Ay? Kayo sino? Alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Isa lang naman ang pinakamalapit sa kanya. Kababata niya. Ayan. Well, ito naman po, panawagan ni Marinigi or Nishigaki. Nananawagan din po ako sa lahat. Go na po, labas na lahat. Isigaw, Marcos resign para sa bayan at para sa ating lahat. God save the Philippines. Yan. Yung Dilaw, ayaw nila yung Marcos resign. Kasi ayaw nila kay Inday Duterte. Pag piniresign mo, si Inday Duterte ang magiging presidente. Kaya, ang pinaka-safe, laban sa korupsyon. Doon sila nagkakasundo.